Sama-sama tayong magiging karakli. Dalawampung opisyal at kawani ng DPWH at 5 opisyal ng mga construction company ang naharap ngayon sa reklamong graft sa Ombudsman. Kaugnay po yan sa umano'y ghost flood control project sa Bulacan. At isa po sa kanila si Engineer Bryce Hernandez na naghain naman ng writ of amparo petition sa Pasay Regional Trial Court dahil nanganganib niya ang buhay niya sa Pasay City Jail. Saksi si Joseph Moro. I'm getting very angry. Idineklara lang tapos na pero walang flood control project na nadatnan si Pangulong Bongbong Marcos na mag-inspeksyon sa Barangay PL sa Baliwag, Bulacan noong nakaraang buwan. Kabilang ito sa pinagbasehan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa paghahain ng reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at paglabag sa Government Procurement Act. Mismong si Public Works Secretary Vince Dizon ang tumayong complainant sa Ombudsman. Kabilang sa mga sinampahan ng reklamo galing sa DPWH Bulacan District 1, sina dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, construction chiefs na sina JP Mendoza at John Michael Ramos, pati ang iba pang taga-opisina ng District 1 hanggang cashier dahil nabayaran ng ilang ghost project tulad ng binisita ng Pangulo. Pinakita din ng Pangulo, may resibo na bayaran ang Sims Trading. So may nag-issue, may mga nag-authorize ng pagbayad doon. Inireklamo rin ng 5 taga-construction companies sina Sally Santos ng Sims Construction Trading na umaming nag-deliver ng mga kahong-kahong pera kay Hernandez, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Robert Imperio ng IM Construction Corporation, Maria Roma Angeline Rimando at Sara Discaya ng St. Timothy Construction Corporation. Hindi pa kasama sa reklamo ang asawa ni Sara na si Pacifico o Curly Discaya. Si Sara Discaya lang po ang umamin under oath na siya ang beneficial owner ng St. Timothy. Huwag po tayong mag-aalala. Kagaya ng sinabi ko, marami pa to at una pa lang ito. Lumabas sa investigasyon ng DPWH Internal Audit Service o IAS na may sabwatan at paulit-ulit na skema o sistema ang mga inireklamong taga-DPWH sa mga kontraktor para palabasing natapos na ang mga proyekto at makasingil sa gobyerno. Ngayong may nakahain ng formal na reklamo o complaint dito sa Ombudsman, ang Ombudsman ay magsasagawa ng preliminary investigation at pagkatapos ng investigasyon ay maghahain naman ng formal na kaso sa Sandigan Bayan kung saan ito lilitisin. Ang importante dito, maibalik ang pera ng tao. Sinusubukan pang makuha ng GMA News ang panig ng mga sinampahan ng reklamo. Ang abogado ni Hernandez gusto pa raw mabasa ang buong complaint. I haven't seen the complaint just yet. However, my take lang is, have we seen the complete picture? Bakit meron ng agad criminal complaint? And I just want to see sino ba ang respondents dito. Kanina naghain sila ng writ of amparo petition sa Pasay Regional Trial Court. 3 ang hiling nila, mabigyan si Hernandez ng witness protection order, mailagay siya sa witness protection program ng DOJ at mailipat mula Pasay City Jail papuntang PNP Custodial Detention Center sa Camp Crame. Ayon sa kanyang abogado, nasa peligro ang buhay ng DPWH engineer sa Pasay City Jail dahil yan sa mga ibinunyag nito sa Kamara. Kabilang ang pagpangalan kina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva na mga nakikinabang umano sa mga proyekto ng DPWH. Right after the revelations were made, the threat became exponential. That's why it highly suspect yung pag-transfer sa kanya from PNP Custodial to the Pasay City Jail. The movant ay isang tao na si Bryce mismo ang nag-akusa. So this is not speculative. This is real. There is a threat and there is a threat sa security ni Bryce. Pangamba ng abogado ni Hernandez, posibleng maapektuhan ang mga susunod na ibubunyag nito oras na manganib ang kanyang buhay sa Pasay City Jail. What signal is the Senate trying to impress? Di ba? Here is my client courageously divulging details and yet he was brought to Pasay City Jail. Ano ang impact nun? Dadalawang isip na.
he was actually thinking whether what he did nung Congress was a right decision. Magpapadala raw ng sulat sina House Infrastructure Committee Co-Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon para iapila ang paglipat kay Hernandez. We have every reason to fear for the life of Bryce Hernandez in Pasay City Jail. He is at the center of being accused. Si Senator Jingo Estrada and Senator Joel Villanueva in the greatest corruption scandal of this decade. Kasabay niya na itinanggi ni Ridon na may kaugnayan siya kay Hernandez. Kasunod yan ang pag-post si Senator Jinggoy Estrada ng yearbook photos na Ridon at Hernandez. Ang caption niya, "Safe kaya tayo sa kanila." Nilagyan pa ito ni Estrada ng mga hashtag tulad ng investigation o reunion. At kaya naman pala. We were batchmates in grade school, but he was never my classmate and he was never my friend. No? So, medyo nakakatawa ho na inuungkat po ni Senator Jinggoy Estrada po yung mga yearbook pictures ko nung 12 years old po ako to make a connection to Bryce Hernandez. There's no connection with him. No? So I think that needs to be pointed out. The more important pictures would be the pictures of him with engineer Henry Alcantara, Yusek Bernardo. Those people worked with his father in the city of Manila. Kukonsulta rin daw si Ridon sa DICT at NPC dahil nakita sa litrato ang address ng kanyang lola. Sa gitna nito, sinabi ni Ridon na bukas sila sakali magbigay ng testimonya sa House Committee sina Senador Estrada at Villanueva. Pero nilinaw na hindi nila iimbitahan ang dalawang senador. We don't want to break interparliamentary courtesy, but they are free to go to the Infracom if they would want to. Para din ho, sila po yung magbigay ng kanila pong pahayag. Pero we will not break it. So sila na lang po yung magpasya kung gusto po nila magpunta o hindi. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Isang chairperson at 2 miyembro ang bubuo sa Independent Commission for Infrastructure na binuo sa bisa ng Executive Order 94 ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang po mga flood control project, kundi pati iba pang infrastructure project ang iniatas sa kanilang imbestigahan. Kasama rin ang pagrekomenda kung anong ihahaing reklamo. Prioridad ang imbestigasyon sa mga proyektong ipinatupad sa nakaraang 10 taon. At kabilang po sa kapangyarihan ng komisyon ang pagsasagawa ng mga hearing at mag-issue ng subpoena para sa testigo at mga dokumento. Kabilang po sa mga ebidensyang pwede nitong hilingin ang mga record ng imbestigasyon ng Senado at Kamara, gayon din ang record ng mga korte, pati na record ng mga bangko. Nasa kapangyarihan din itong magrekomenda sa kaukulang mga otoridad na mag-issue ng whole departure order at pagpapauwi ng mga nasa ibang bansa. Gayon din ang pag-freeze o pagkuha ng pera at ari-arian na posibleng may kinalaman sa anomalya. Pwede rin itong irekomenda ang preventive suspension laban sa mga opisyal ng gobyerno. May kaukulang disciplinary action ng opisyal ng gobyerno na hindi susunod sa subpoena ng walang katanggap-tanggap na dahilan. At meron din pong legal na pananagutan ang pribadong individual na hindi susunod sa subpoena. Inutusan din pong tumulong sa Independent Commission ng DOJ, DPWH, DILG, PNP at iba pang ahensya sa ehekutibo. Samantala, iniimbestigahan ngayon kung kanino nagpunta at sino ang kinausap ng umano'y kinatawa ng isang construction company na sumadya sa Senado noong August 19. Git ni Senator Ping Lacson, walang sisinuhin ang Senate Blue Ribbon Committee. May masagasaan mang kapwa mambabatas ang investigasyon. Saksi, si Ian Cruz. Masagasaan na raw kung sino ang dapat masagasaan. Yan ang tugon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson sa posibilidad na baka mambabatas ang mahagip sa paghahanap ng nag-insert umano ng mga item sa 2025 national budget. Isa sa inaasahang ipapatawag sa susunod na pagdinig sa Huwebes, si Engineer Bryce Hernandez, na naunang isiniwalat sa pagdinig sa Kamara na may 355 million pesos na ibinaba umanong proyekto si Senador Jinggoy Estrada sa Bulacan at 30% umano ang SOP o kickback niya rito. Sagot dito ni Estrada. Wala kayong tatanda na paano I don't know. Sa dami ng mga mayors, mga governors, mga konsyahal na humihingi sa akin ng mga project, lahat pinaubaya ko na lang. Binibigay ko na lang sa mga staff ko para sila nang magbigay sa mga
sa mga mayors. Ayon naman kay Lacson, may nakita nga silang insertion sa 2025 budget na 355 million pesos. May proyekto nga raw na na-award mula sa nasabing pondo nitong Mayo lang. Pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version pero lumabas ito do sa after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yun na insert. Aminado si Senador Ping Lacson, walang record na mga kasamang posibleng nagsingit ng mga items sa 2025 national budget. Mahirap man daw ang trabaho, hahanapin daw nila kung sino-sino ang mga ito. Isa pang iniimbestigahan ng pagpunta umano ng kinatawan ng WJ Construction sa Senado noong August 19. Kailangan daw malaman kung kanino nagpunta at sino ang kinausap ng kinatawan sa Senado noong araw na yon. Sinisika pa naming makuha ang panig ng WJ Construction. As we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador. Naungkat ang pangalan ng WJ Construction sa testimonya ni Hernandez sa Kamara noong Martes, kaugnay sa pagde-deliver umano ng anyay obligasyon para sa proyektong ibinigay ni nooy Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. This was way back 2022, the time when Beng Ramos was introduced to me by my boss, D. Alcantara. Who is Beng Ramos? Staff of Senator Jinggoy Estrada po. This was the time na meron pong project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor. At nandyan po yung pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Sabi noon ni Estrada, wala siyang staff na Beng Ramos, pero meron daw itong kapangalang staff ng Senate Blue Ribbon Committee. Inilipat na raw ang nasabing casual employee sa isang departamento, ani Lacson. Inimbestigahan siya actually ngayon. Meron siyang parang explanation at napag-explain siya ng wala pa akong update. Pero yun ang huling usap namin ni Secretary General, Secretary Bantu. For humanitarian reasons, sabi ko, medyo dahan-dahan din tayo. Samantala, kinukonsidera na rin daw ng Blue Ribbon Committee na ipatawag ang dating pinuno ng Senate Finance Committee na si dating Senadora Grace Poe. Interparliamentary courtesy, si Senator Grace Poe, para ma-identify kung saan or kung sino yung nag-insert ng 355 billion na yun. Kasi establish na natin na sa either sa Senate version or sa bicameral, sa BICAM, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB. Pagdating naman sa mga proyekto noong Duterte administration, pwede raw nilang tanungin si Senador Mark Villar na nooy kalihim ng DPWH. Senator Villar could be a very good resource person, at the same time, member of the panel. You know, he can share. He's free to share his whatever he thinks or he knows about what happened from 2016 to 2022. Sa nakita ko, very, very, very active ang bank accounts ng Diskaya Couple simula ng 2015, 2016, tapos naging active uling sobra 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Arestado po ang dalawang Israeli national at mga Pilipinong kasabot nila dahil sa foreign exchange trading scam. Saksi, si John Consulta, exclusive.
Diyan lang. Upo. Hindi nila kapalag ang dalawang Israeli national at ilang Pilipino nang maaktuhan habang abala sa kanilang pang-i-scam sa isang apartment unit sa Angeles, Pampanga. Upo. Nakabukas pa ang mga computer na ginagamit ng grupo para sa kanilang forex trading scam. Karamihan sa mga biktima nasa ibang bansa. Itong grupo na ito, isa din sa nag-viral dati sa Cebu kung saan nahack yung kanilang CCTV at nakunan nga yung activity sa loob nitong mga scammers na to. Sa una ay bebentahan kanila or aalukin kanila ng mentoring na para matuto ka ng forex trading. So pag nahook ka na doon, papadalan kanila ng link or ng malware upang makontrol nila yung account mo at sa paraan ngang yun ay maaari na nilang ma-hack yung mga bank accounts. Pero hindi pala dyan nagtatapos ang modus ng grupo dahil matapos malimas ang pera, kakausapin at kukumbinsihin ng mga Pilipinong kasabwat ang mga biktima para muling mapa-invest at makuhanan ng pera. Nakikipag-ugnayan tayo sa PNP-ACG upang magkaroon ng mas malaliman pa na investigasyon. Iko-coordinate din natin sa Canadian at sa Australian authorities na nakikipag-ugnayan din sa atin ngayon kasi napag-alaman nila na may mga biktima din sa kanilang bansa. Sinisika pa namin makuha ang panig ng mga inaresto na nakapiit sa detention facility ng Bureau of Immigration sa Bikutan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Nagkasunog sa isang residential area sa Barangay Ususan, Taguig City kanina hapon. Ayon sa BFP, umabot ang sunog sa ikatlong alarma. Isang babae na hirapang huminga ang nilapatan ng paon ng lunas. 40 pamilya ang naapektuhan sa sunog. Inaalam pa ang sanhi nito. Mahigit 900,000 pisong halaga ng cash, gadget at piyesa ng computer ang ninakaw mula sa isang computer shop sa Quezon City. At sa Pasig naman, isang pulis ang nabiktima ng bukas kotse. Saksi, si Emil Sumangit. Agad pinadapa ang suspect sa pagnanakaw ng automatic rifle ng pulis sa Pasig City. Bago maaresto, dinistrong ka ng suspect ang likurang bintana ng nakaparadang passenger van ng biktima sa barangay Bagong Ilog. Kabilang sa kanyang tinangay ang service rifle ng isang pulis na tinatawag na Galil na may halagang higit 100,000 piso. Sapul din sa CCTV ang pagtakas ng suspect habang bit-bit ang baril na nakabalot sa tela. Sa pinaradahan po niya ay wala po tayo nakuha ang mga CCTV. No? Pero along the way po, sa mga pangalawang kanto na may nakuha tayong CCTV, pina-identify natin sa biktima yung tela kung nakikilala niya to at kinumpirma niya na yun nga yung kanyang nawawalang mga gamit. Sumabit pa ang suspect sa jeep at bumiyahe pamandaluyong at Taguig kung saan siya nakatira. Kinabukasan, ibinenta ng suspect ang baril sa halagang 40,000 piso. Binibenta po niya ito sa halagang 40,000 lamang. Pumayag po yung ating suspect na may kapag-meet up sa ating confidential informant. Hindi nagbigay ng pahayag ang suspect na nasangkot na pala sa iba pang kaso. Sa Quezon City, nahulikam ang lalaking yan na nagbukas sa padlock ng isang roll-up door ng computer store sa barangay Greater Lagro. Pagkapasok ng suspect, agad din niyang pinutol ang kuha ng CCTV at tuluyan na rin tinangay ang ilang laptop at computer parts na may halagang mahigit 500,000 piso. Tinangay rin niya ang mahigit 300,000 pisong cash. Base sa investigasyon ng pulisya, may kasabwat din ang suspect. Sa follow-up operation sa Bulacan at Quezon City, magkahiwalay na naaresto ang dalawang suspect na aminado sa nagawang krimen. Isa sa kanila natuklasang dating empleyado ng computer store at kareresign lamang nung nakaraang 3 buwan. May lang ako nung tawad po sa kanila. Hindi ko naman totally intention na nakawan talaga sila. Pero kayo po gumawa nun? Opo. Bakit niyo po ginawa yun? Ano lang din po sana sa pera. Sumama lang talaga ako. Anong gagawin niyo dun sa mga ninakaw niyo? Bibenta dapat sana. Naharap sila sa reklamong robbery. Nahulikam din ang pagtangay ng tricycle sa barangay San Isidro, Antipolo City. Ang lalaking yan na nakasuot na t-shirt kapansin-pansin na pabalik-balik sa paglalakad. Maya-maya pa, bigla niyang tinangay ang isang tricycle na nakaparada sa gilid ng kalsada. Iniwan po niya yung kanyang susi sa ignition ng tricycle without anyone looking after it. Doon sa kanyang, so unattended yung tricycle. So after few minutes, 15 minutes, pagbalik po ng biktima
sa area kung saan ipinark niya po yung tricycle, ay nawawala na po yung kanyang tricycle. Matapos ang 12 oras, arestado ang suspect sa isang gas station dahil sa sumbong ng may-ari ng tricycle. Depensa ng suspect, inutusan lang umano siya. Allegedly ay inutusan itong ating suspect ng kakilala niya na dalhin doon yung tricycle na sinasabing pagmamay-ari ng kanyang kakilala. So yun, naalibay niya po yun. Yun po, pasensya ka na. Pasensya ka na po sa may-ari ng tricycle. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.